So, ang ating pong pag-usapan ngayon ay maging mapagpasalamat sa Diyos. Maging mapagpasalamat sa Diyos. Sabahan niyo po sa aklat po ng Efeso chapter 5 verse 20. Ephesians 5 verse 20. Ito po ang sinabi ng aklat ng Efeso na lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Yesu. So, sinabi ni Apostol Pablo na gawin daw po natin lagi ang magpasalamat. Lagi. At itong Diyos na pinapasalamatan po natin ay ating Ama. Ibig sabihin, tumanggap ka kay Jesus na born again ka. So, alam naman po natin na lahat ng tumatanggap sa Panginoon ay binibigyan karapatan tawaging anak ng Diyos. Ngayon, naging tatay mo ang Diyos, gawin mo lagi magpasalamat. Sabi dito, lahat ng bagay na nagaganap sa buhay mo, sa pangalan ng Panginoong Yesu Kristo, gawin po natin yung pasasalamat na yan. Lahat, maganda at mabuti. So, tingnan po muna natin ang definition ng pasasalamat sa Google. Yung mga... Okay, sabi dito, ang pasasalamat ay pagpapakita ng pagpapahalaga na tumutulong sa atin na magpakumbaba. Bakit ka nagpapasalamat? Kasi may ginawa siyang maganda sa iyo. Tama? So, kinikilala mo yun at nagpapakumbaba ka. Thank you, ha? Kaya ito pa kayo nakaranas na po kayo yung gano'n na thank you sa ginawa mo, ha? Salamat sa iyo, kapatid. Salamat sa iyo, kaibigan. Pare. So, nagpapakumbaba ka kasi nakatanggap ka ng biyaya dahil dun sa ginawa ng isang tao o sino man. Ang sabi nito, dahil kinikilala natin ang pagpapakita ng kapalitan, so yung tao na yun, o ang Diyos lalo na, paglilingkod o pagmamalasakit ng iba na nagpapasigla at nagpapalakas sa atin. Ano pa? Next. Ang pasasalamat daw po ay sa salitang English ay gratitude, na nagmula sa salitang Latin po ang pasasalamat o yung gratitude. Na ibig sabihin ng kalugod, gracia, pagtatangi o kabutihan, at gratis, libre o walang bayad. Kaya nga po pagka nagpapasalamat po tayo, di ba tayo nagre-regalo? Meron, nagpasalamat daw ba kayo, nagbigay kayo ng isang bilahong pansin? Or nagbigay ka ng itik? Nagbigay ka ng isang training ito. O yan, yung mga pride na. Kaya gano'n yung tumulong sa'yo, dahil sa servisyo ng tao na yon, ikaw naman, nagpapasalamat ka, ano kaya pwede mong ibigay? O di ba? Kaya pag balik mo sa kanya, may talagang isang training Lord, dalawang training Lord, kung ano to? Pasasalamat. O kaya naman, mayroong isang bilahong bibig ka. Amen. Amen. So, yun po pagtatangi. Kaya natural po pala, yung ginagawa nating mga Pilipino na kapag dahil nagpapasalamat sa mga taong nagpakita po sa atin ng mga kagandang loob, natural lang pala na tayo makapagbigay kasi yan po bahagi ng pasasalamat. Hindi po yan tungkol. Expression daw po yan ng ating damdamin na nagpapasalamat ka sa tao na yun. So, salamat po. Amen. Kaya po, alam niyo po, yung lahat ng nagbibigay, pinigyan nyo si ganyan, pasasalamat. No? Pasasalamat dahil sa kakitaan po ng kagandahang loob o serbisyo ng isang tao, minsan ay naging katulong sa buhay mo or nilapitan mo. Kaya sabi ng Ephesians chapter 5 verse 20, maging ugali daw po natin yan ang magpasalamat sa Diyos, lalo na tayo mga Kristiyano. Amen? Ibig sabihin, lagi daw po tayo nagpapasalamat. So, ano po natin? Ito naman ay hindi naman sabi na kung wala ka namang maibibigay, then at least yung word man lang na thank you. Eh di ba pag-sabi mo sa katabi mo, salamat sa iyo. Di ba ang sarap pakinggan at ang sarap loob ng bigkasin ng isang tao
nagpapadama ng pasasalamat sa isang tao. So, maging ugali lang po natin magpasalamat. Tumanggap tayo, malaki, maliit na bagay, magpasalamat na po tayo. Amen. Sabi dito, kahit na ito ay minsan pangit, na naranasan po natin ay magpasalamat po tayo. Sabi niya sa Ephesians chapter 5:20, lagi daw tayo magpasalamat sa Diyos. Maski pangit or magandang karanasan. Sabi ng isang quote sa isang site, ito po, ang pagtanaw ng utang na loob ay pagpapahalaga at pasasalamat para sa mga pagpapala o tulong na natanggap natin. Kapag tayo ay mapagpasalamat, so parang kapag ugali mong mapagpasalamat, ang sabi niya dito, mas malamang na maging masaya tayo at spiritual na patatag. Yung pala yung mga benefits sa buhay natin. Kapag mapagpasalamat ka, lagi kang masaya. Amen. Yung bang lagi kang natutuwa, no? Kasi ugali mo mapagpasalamat at matatag. Sabi ito, no? Dapat palagi tayo nagpapasalamat sa Diyos para sa mga pagpapalang ibinibigay niya sa atin at sa mga tao para sa kabutihang ginagawa nila para sa atin. So, maging ugali daw po talaga natin ang mapagpasalamat, lalo-lalo na sa Diyos. Next. Ipinangako ng Panginoon. Yung binibigay sa atin na pinangako ng Panginoon. So, ano po ba yun? Yung biyaya ng kaligtasan. Na hindi mo naman yan talaga kayang makuha sa sariling effort mo. So, ipagpasalamat mo sa Panginoon, lagi po yan. Kaya, Lord, thank you po sa kaligtasan. O ano pa? Lord, thank you po sa buhay. Lord, thank you sa kalakasan. Nataglay ko po. Maging ugali po natin, pag-gising sa umaga, Lord, thank you kasi nagising po ako. Amen. Marami na po kasi hindi nagigising. Ngayon naman, pagka gabi na, matutulog ka, Lord, thank you kasi maghapon. Pinagpala mo ako sa maghapon, iningatan mo ko ang mga aking ginawa, di ba? Nag-aaral ka, nagtrabaho ka. So, Lord, thank you. Tumanggap ka ng mga biyaya, material, Lord, thank you. Wala kang tinanggap, Lord, thank you. Yan daw po yung ugali natin. Ang sabi dito, no? At siya na tumatanggap ng lahat ng bagay ng may pasasalamat ay gagawing maluwalhati. Ang pagpapasalamat ay pag-uugali na nagpapasigla at nagpapadakila. Mas masaya ang mga tao kapag may pasasalamat sa kanilang mga puso. Oh? So, mas masaya daw po tayo kapag ugali natin lagi yung nagpapasalamat po tayo. Amen! No? Kaya kailangan maging ugali talaga natin ang mapagpasalamat. Hindi tayo makadarama ng mga pahit, galit, o kawalang malasakit kapag mapagpasalamat tayo. Bakit? Kasi pusilak yung puso ko. No? Minura ka na. Thank you. Sinaktan ka na. Thank you. Hello? Chinisnis ka na. Thank you. Oh, hindi. Nangin sinimik. Sabi ko. Ano? So, magkaiba. So, kaya, maging mapagpasalamat po tayo. Ang sabi dito, kung tayo maging mapagpasalamat, hindi daw tayo makadarama ng mga pakit, galit, o kawalang malasakit. Meron daw kilalang tao na laging nagpapating ko. Humingiti lang siya. Thank you, Lord. Amen. So, Clara. Ayan. Dapat nating pagpasalamat ang napakagandang pagpapalang bigay sa atin. Ayan. At ang napakalaking mga oportunidad na mayroon po tayo. Yan. Ano ba ang meron ka ngayon? Lord, thank you kasi. Salamat. Meron po akong sinasakyan. Salamat. May tinanggap ako. Lord, salamat. Nakapag-aral ako. Lord, salamat. May kinakain po kami. Lord, salamat. May bahay po kami. Amen. Lord, salamat. Kumakain po kami ng 3 times a day. O kung mas pinagpapala, sabi nga ni Pastor Ruel, ay 6 times. Kasi may merienda sa umaga, may merienda sa hapon, may merienda ka sa ating gabi. Masyadong pagpapala yan. Ano? Kaya pagpasalamat mo. Ngayon naman, standard 3 times. So
So sabi nito, maaari tayo magpasalamat sa ating mga magulang. Pinasalamatan na po ba natin yung ating mga magulang? Habang buhay pa po, lagi po tayo magpasalamat sa kanila. Kasi pagpatay na sila, wala na silang maririnig sa inyo. So, pasalamatan po natin. Ano bang ginawa ng magulang ko? Di ba? Laki ng ating mga utang na loob sa kanila. Mula bata, inalagaan na po nila tayo. Hanggang ngayon. Kahit may pamilya ka na, may apo na sila sa iyo, inaalagaan mo. Tayo, salamat, Nay. Kaagapay ang mga magulang, pamilya, mga kapatid, o lahat ng nilunod sa pamilya. Kung asawa mo, masalamat mo yan. Kaibigan at guro. So, magpasalamat na po ba tayo sa ating mga teachers na bago man lang kayo makapagtapos sa inyong mga school, balikan niyo po sila at pasalamatan. Mga naging kaibigan sa paaralan na yan kasi siyempre magkakaiba na po kayo ng school or magkakaiba na po kayo ng destiny. So, pasalamatan po natin sila. Katrabaho kaya, dapat tayo magpasalamat sa lahat ng tao na tumutulong o tumulong sa atin sa anumang paraan. Amen! So, tayo po ay maging mapagpasalamat sa anumang bagay. Ito ba? Ito pa, dapat natin pasalamatan ng ating Ama sa langit para sa kanyang kabutihan sa atin sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kapangyarihan sa lahat ng bagay. So, masigit po sa Diyos ang ating gawin natin pasalamat. No? Pinasasalamatan siya sa lahat ng ibinibigay niya sa atin. Sinusunod ang kanyang mga utos at naglilingkod sa iba. Lalong dapat natin siyang pasalamatan para sa kanyang pinakamamahal na anak na si Hesus Kristo. Para sa dakilang halimbawa ng tagapagligtas, sa kanyang mga turo, sa kanyang pagnanais na palakasin, at tulungan tayo sa kanyang walang hanggang pagbabayad sa lahat. So, yan po, no? So, maging ugali po natin ang maging mapagpasalamat. Amen! So, mga kapatid, tayo po ay laging magpasalamat. So, sabi ng Ephesians chapter 5, verse 20, lagi lang po tayo magpasalamat sa Diyos na ating Ama sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. So, mga dahilan ng ipinagpapasalamat po natin sa Diyos. Number 1 na dahilan. Mabuting bagay ang magpasalamat sa Diyos. Sabi ng mga awit 92 verse 1, ang magpasalamat kay Yahweh ay mabuting bagay. Sabi niya, no? Makakabuti daw po pala sa atin ang magpasalamat sa Diyos. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taas. So, isang mabuting bagay, tayo pong mga may takot sa Diyos o kumikilala kay Jesus, ang lagi nagpapasalamat sa Diyos. At sa ating pagpapasalamat, tayo po yung umaawit na papuri. Amen? Kaya kanina, sumamba ka, umawit ka sa Diyos. Kinanta mo yung, sinabayan mo yung kanta natin, papuri sa kataas-taasan. Pagpapasalamat mo yun eh. Pinapahayag mo yung damdamin mo sa Panginoon na tinanggap mo yung kapatawaran sa buhay mo at ngayon, may tatanggapin kang buhay na walang hanggan sa langit. Kaya habang umaawit ka, tinataas mo yung kamay ay nagpapasalamat ka sa ginawa ng Diyos sa iyo. Amen! So, isang mabuting bagay ang magpasalamat. Kaya po, tayong mga Kristiyano ay ugaliin po natin laging umaawit kapag praise and worship. Sabayan po natin yung mga kanta na inaawit natin dito bilang pasasalamat sa Diyos. Meron daw pong dalawang mag-asawa na ang pangalan ay si Bruce at si John Benson. Sila po ay mga Bible translator na naglilingkod sa Peru. So, nagmi-mission po sila, nagta-travel kasama ng kanilang anak na 14 years old. Habang sila po ay nagta-travel ay inarangan po sila ng mga terrorists o mga terorista. So, hinarang sila, dalang mga Armalites. What? Ano sila? Sabi na yung Bruce, ito na ang ating katapusan. Patay na tayo. So, natakot po sila. Siyempre, hindi ba di matatakot? Pagka yung mga N16 sa'yo. Para, Sige dyan. No?
So, yung asawa niya, si John Benson, ay umawi po sa gitna ng kanyang takot. Kinanta niya yung ano, You are my hiding place, yung kanta na yun. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust you. Sabi niya, sa kabila ng aking takot, sabi niya, ni John Benson, sa iyo ako magtitiwala. So, sa karagitan ng takot, nagawa niya umawi. Nagawa niya magpuri sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, nagtitiwala ako sa iyo. Dahil ang trust and obey sa pangalan ng Jesus at ang pangalan niya ay higit sa lahat ng pangalan na ibig sabihin Jesus ay Emmanuel, God is with us. Sabi dito, kasama ko ang Diyos. Kahit na nasa panganib kami, hindi kami pababayaan. Alam niyo po, sa isang saglit, yung mga terrorista, ba't biglang nagbago ang isip? Pinakawalan sila. Bagamat kinuha yung kanilang sasakyan, lahat ng kanilang mga gamit sa sasakyan, pera. So, pinakawalan sila. Tapos, nakauwi po sila, and then, sa sobrang takot na rin, at nag-iingat, baka balikan, baka mag-report sa police, lumipat ng ibang lugar. Itong mga terrorista po ito, sila po yung mga Bible translator, sila John Benson, ano? Pinanood nila yung mga video tapes na dala-dala nila. Ano kaya ito? Ano? Pinanood nila yung video tapes. Alam niyo po ba na habang pinapanood nila yung mga video tapes, nangusap ang Diyos sa kanila. At sila po ay nagsisi sa kanilang mga ginagawa. Sinubo ang buhay at tinanggap si Jesus sa pamamagitan ng video tapes. At sa araw na yon, lahat po sila ay gusto nang sumuko sa Panginoon. Isang araw, may tumawag sa mag-asawa ko. Isa sa mga terorista na humarang sa kanila. At umamin na talagang papatayin sila noong araw na yun. Hindi daw nila maisip, maintindihan. Bakit hindi nila magawa silang kalabitin yung kanilang mga banil na hawak-hawak? Inamin niya at pinagtapat niya sa mag-asawa nito. At tumawag siya dahil gusto niyang makausap ng personal itong mag-asawa nito. Makikita po natin ito na isang pangyayari nung panahon yun dahil sa mga taong mapagpasalamat sa Diyos. Sa kabila ng takot, na humarap po sila sa panganib ng kanilang buhay. Nagawa nila magpuri sa Panginoon. Pero gumawa pala ang Diyos sa kanilang buhay ng time. At naging daan para yung mga terorista ay kumilala sa Diyos at isang taong terorista ang nagpakilala. Di ba, wala na sila, nahanap pa sila. Tapos may tumatawag sa telepono ng panahon na yun. Nagpakilala, ako ang isang terorista noong araw na yun. Sabi sa aklat ng mga awit 107 verse 1. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat. Amen. Nakikita po natin yung kabutihan po ng Diyos. Kaya po, lagi po tayo magpasalamat. Katulad ng ginawa ni mag-asawang Benson sa kanilang ginawa. Na kahit na sila ay mamamatay na, nagpuri siya sa Diyos at nakita po natin ang kanyang kapangyarihan. Amen. Pangalawa, ng dahilan ng ating pagpapasalamat ay magpasalamat sa Diyos para sa pagbilago. Magpasalamat po tayo sa Diyos para sa ating pag-angat spiritual, pag-mature. Sabi ng James chapter 1 verse 3, dapat ninyong alaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. So makikita po natin, no, ginagamit ng Diyos yung mga testing sa buhay, mga pagsubok na nararanasan po natin, kaya yung mga bad things na nararanasan po natin ay instrumento ng Diyos para daw po tayo tumatag, lumakas, lumaki, at mas better ang ating magiging buhay para ng palataya. Sa halimbawa, kapag nag-gym ka. Sa gym, kapag sinimulan daw po natin yung mag-workout sa gym, talagang sa una mahirap yan, no? Sasakit ng mga muscles, tapos bubuhat ka ng mga mabibigat na hindi mo makakaya. Pero ang kainaman dito, no? Sa kabila ng ikaw ay nahihirapan na magbuhat, pag hindi mo yan hinintuan,
lalakas ang iyong katawan. Lalaki ang iyong katawan. Tama, ano? Yung mga nag-gym, iba yung mga katawan nila. Mag-muscles, saka matatag po yan, malalakas po yan. Hindi mo kaya labanan mga yan kung ikaw hindi nag-gym. Ano? At ang kainaman dito, kapag pumasok ka sa gym, may mga tinatawag na spotter, na ito daw po yung mga taga-suporta sa'yo, na kapag hindi mo na kayang buhatin, halimbawa yung barbell, habang ikaw ay nakahiga, mayroong nakaalalay. Bumilang ka, 1, 2, hanggang 10. Pagdating sa 10, naaalanganin mong iangat yun, tutulong yung spotter. So dito naglalarawan na yung spotter, katuwang mo para ikaw ay magpatuloy na magtagumpay sa pagkamit na ikaw ay lumaki ang katawan, na ikaw ay lumakas at ang resistensya mo ay tumatag. So yung spotter, parang yun po yung Diyos sa buhay po natin. Na umaalalay kapag ikaw ay dumadaan po ng pagsubok. Siya po yung aalalay sa atin na hindi mapagod, hindi huminto. Diba sabi ng 1 Corinthians 10:30? Sa kabila, no, kapag dumating yung pagsubok sa buhay po natin, ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako. Sa halip, pagdating ng pagsubok, tayo po ay kanyang tutulungan. Kaya kapag tayo po ay sinusubukan, nakakaranas ka po ng testing sa buhay, nandyan po ang Diyos. Amen? At tandaan po natin yung mga testing sa buhay. Kapag dumating sa buhay po natin yan, so, yan po ay magiging instrumento niya upang ikaw ay tumatag. Lumaban. Maging malakas na mananampalataya na hindi sumusuko sa iyong buhay. Kasi pagkatapos kung dinaanan yung mga pagsubok na yan, iba ka na. Hindi na ikaw yung iyakin sa pagsubok na yun. Kasi napagdaanan mo eh. Di mo ba? Dumaan ka ng napakatinding hirap. Sabi ng Proverbs 24, verse 10, kung hindi ka makatagal sa panahon ng kahirapan, ay nangangahulugang ngang ikaw ay mahina. At ang isang mahina, yan ang madaling sumuko. Yan yung agad na bumibitaw. Kaya, ayaw ko na! Tama na! Pero dahil ikaw ay sinanay ng Panginoon sa mga pagsubok sa buhay, yung mga problema na nararanasan po natin, anumang klaseng pagsubok po yan, ang magiging kahihinatnan po natin yan ay katatagan. At hindi po tayo madaling sumuko. Si Larry Hanratty, no, ay sinulat po o pinangaralan po siya ng LA Times noong 2007 na the most unlucky man in California. Unlucky man. Unlucky. Ano po yung Tagalog ng unlucky? O, sige. Unlucky. Ha? Bakit hindi daw maswerte, no? Yung pang puro kamalasan na lang yung nangyari sa buhay ng taong ito. Si Larry Hanratty ay na-aksidente sa kanyang trabaho sa construction site, no? At muntik na po siyang mamatay doon sa kanyang trabaho. Si Larry ay nakomatos ng ilang linggo sa hospital. At meron pong mga abogado na pinaglaban yung kanyang pagiging karapatan dun sa insurance, siguro. Sa kamalasan ng mga ni Larry, yung unang abogado niya na-disbar yung kanyang lisensya. Nawala yung... So, may pumalit na naman. 2. Agad namang namatay. So, nung nakakita nitong pang-apat, may balat siya. Hindi ko natutulungan no, para akong kasunod. So, wala na nagpatuloy sa kanyang mag-ipaglaban yung kanyang karapatan. So, pagdating ng June, naka-recover po siya sa kanyang pagiging coma. Ngunit pagka-recover niya, agad naman na-aksidente sa kotse. Gagaling pa lang. Nung na-aksidente sa kalsada, siyempre, ninakawan naman ng mga masamang loob, yung pera nila, wala.
Kaya nga unlucky man eh. No? Pagdating sa July, yun nangyari po ha? July, tumawag po yung insurance company niya na pinutol na po yung liability claim niya sa kanyang insurance. So sabi niya, binibigyan na lang kita ng 2 araw para pag-impake sa bahay mo. Umalis ka sa bahay mo, sabi ng insurance company. So sa grabe kamalasan na nangyari kay Larry. So pagdating ng July katapusan, ganun din taon, kapapalaya sa kanya, nagkasakit po siya ng lupus at sakit sa baga. Kaya si Larry ay hindi pwedeng walang yung oxygen. Lagi may baho po yan. At bukod sa naging sakit niya sa lupus at sa baga, siya po ay umiinom ng 42 uri ng gamot araw-araw para sa sakit niyang sa puso at atay. Ano klaseng naman nila lang ang tao ito? Sa dugo naman ang kamalasan yata nangyari. Wala lang, trabaho, wala lang. Dami bang sakit? Gusto niyo po yun? Kaya isang araw, tumulong na po yung kanyang mga kaibigan, pati yung mga city council, meron din po pala sa Amerika gano'n. Manunungkulan, tinulungan na po siya sa kanyang pagpapagamot. Dahil hindi niya kaya, yung mga kanyang kumpare, mga kaibigan, so tinulungan po sa kanyang pagpapagamot at sa mga pangangailangan po. Si Larry po ay isa po siyang deacons o isang leader sa isang iglesia. So kilala po si Larry na isang masayahin. No? Tumutulong po sa mga tao, sa mga pamilya. No? Nag-i-involve po siya sa ministry. At ang isang napakagandang nangyari kay Larry, wala ka daw kung makikita sa kanya na kalungkutan o parang sinisisi niya ang Diyos. Lagi po ang kanyang buong bibig, pag-asa. Pinupuntahan niya yung mga nagkakasakit, yung mga nanghihina ang loob, nagpapalakas siya. No, pinuntahan niya yung mga may sakit na cancer sa hospital, yung mga may AIDS, yung mga nakatalo ng buhay. Sabi niya, huwag ka muna ng pag-asa, tingnan mo ako. So yun yung naging buhay po niya. Naging instrumento po siya para itong mga tao gusto magpakamatay, hindi sila magpakamatay kasi naririnig nila si Larry. Pagdating ng December, namatay si Larry sa komplikasyon sa atay. At nung binurol po siya, hindi magkasya yung tao sa kanilang bahay. At ang sabi, ito ang pinakamalaking parang narating na matagumpay ni Larry sa kanyang buhay. So, nagsisisikan yung mga tao kasi ang dami niyang natulungan. Ang dami niyang napalakas ang loob sa maiksing panahon. No? Sa taon lang to, June, July, December, patay. Tapos ay nilagay sa kanyang lapida. Ang sabi doon sa kanyang lapida, there is always hope. Laging may pag-asa. Ang katamatayan, lagi may pag-asa. Anong pinangawakan nila sa kabila ng ganang buhay? Imagine, ang dami sakit. Puro kamalasan nangyari sa kanya. John 11:25. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sino mang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muli mabubuhay. Nagkasakit siya. Lahat ng kamalasan nangyari sa kanya, basta siya sumasampalataya kay Jesus, mamatay man siya dito sa mundo nito, mayroon naman akong muling pagkabuhay. Amen! Amen! Masalamat po tayo sa Panginoon. Ano bang nangyayari ngayon sa kanila? Katulad ko ba si Larry? O baka ka na ba sa kalantingan ni Larry yung pinagdadaanan mo ngayon sa buhay mo? Hello! Yes! Pangatlong dahilan ng ating pagpapasalamat sa Diyos. Magpasalamat sa Diyos para sa kanyang layunin. So, ano po ba layunin ng Diyos sa iyo? Bakit nakakaranas ka ng ganyang buhay? Romans 8:28. Alam natin sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. So makikita daw po natin dito pala gagawa ang Diyos sa mga bagay na nararanasan mo ngayon. Amen.
So, nakakaranas ka ng mahihirap na sitwasyon, pero ito pala ang gagawin ng Diyos ng isang instrumento para sa kanya layunin. Isa din pong tao na pangalan ay Sammy Santos. Si Sammy Santos ay tinanggap niya si Jesus noong year 2007. Si Sammy Santos ay hindi siya yung taong agad na naging seryoso sa pagiging Christian. Kristiyano siya, tinanggap niya si Jesus, pero nabubuhay ng mga mundo. Siya. Siguro, sisigar. Siguro, fight! Ganun, magandang tapos. Makamundo, sabi niya, mapapanood mo na, vlogger mo doon. Year 2007, umaatin siya ng church, pero ganun pa rin buhay niya. So, ibig sabihin, not totally. No? 2011, dito pa lang niya talaga seryoso ibinigay sa Diyos ang kanyang sarili. So, ilang taon po? 2007, 2011, 4 years. So, nakita na lang niya ang sarili niya na nagpapagamit sa Panginoon sa isang ministry. At talagang naisuko na niya sa Diyos ang kanyang sarili. So, nawala na po yung mga makamundo, yung mga bisyo sa buhay po niya. Pero sa kabila po ng kanyang pagpapagamit ay si Sammy Santos ay noong 2016 ay nakaranas din po siya ng karamdaman sa kanyang utak. Ang tawag dito ay brain stroke na parang may aalisin, kaya bibiyakin yung ulo at mapupubi. Yung mayulubi yung ulo, magiging luto. Pero alam niyo po, ang ginawa ng Diyos sa kanya, hindi na pinahintulutan buksan ang kanyang ulo, pinagaling na siya ng Panginoon. Amen. No? Bagamat, mayroong mga bagay na hindi niya nawala sa kanya, yung paglakad daw po ng matuwid, no? Siguro, gumagano lang yung lakad. Pero hindi nawala sa kanya yung maayos na pananalita. Maayos pa rin sa pagsalita. Kasi yung mga nagkakaproblema daw dito, minsan yan yung mga effects, side effects, no? At hindi nga yung mukha niya ay hindi na-yubi. Kasi person lang yung ano. So ngayon, si Sammy Santos ay isa po siyang Bible study leader sa 4 na group. Ang siya sa Panginoon ay kagawin po siya. And then, YouTube vlogger din po siya. Ang ginagamit niyang testimony sa buhay niya habang siya ko ay nag-aaral, yung ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Naranasan ni Sammy Santos na magkasakit sa brain. Siguro kung iisipin natin, tinanong din niya si Lord, bakit ako? Naglilingkod ako sa iyo. Marami ng mga believer niya. Sila na lang. Bakit ang ginagamit ko nagkakasakit ng ganito? Bakit ako, Lord? May layo po ang Diyos. Gustong ipakita ng Panginoon yung kapangyarihan niya sa buhay mo. Nang sa gayon, ikwento mo siya. Nang sa gayon, makapagpalakas ka ng loob sa mga taong nakakaranas din ng mga karamdaman. Sa mga taong nawawala ng pag-asa kasi magiging buhay na patutuo ka. Dahil naranasan mo eh. Alam niyo po yung kwento. Kapag naranasan mo mismo yung kwento kung paano kadakila ang Diyos, powerful. Tandaan po natin yan. Kaya ikaw, ngayon, nakakaranas ka ng pagsubok, pagkatapos mo maranasan yan, powerful ka! Ako din! Parang bagay na naranasan mo natin yan. Hinayaan ng Diyos na maranasan mo para isang araw, gagamitin ka ng Diyos para sa mga taong nakaranas din ng ganitong bagay. Kaya kapatid, thank you Lord, sabi mo na lang, ipagpasalamat ko. Kita mo naman, hindi ka naman pinabayaan ng Diyos. Nakaranas ka, tapos na yung problema mo. Ngayon, pagpagamit ka na sa Panginoon. Pag-apat na dahilan na tayo magpasalamat sa Diyos. Number 4, magpasalamat sa Diyos dahil siya ay tumutugon. Lagi po tumutugon ang Diyos. No? Minsan, pinapahintulutan ng Diyos ang mga kagipitan sa ating buhay para tawagin po natin siya. Ano? Lord! O, di po ba? Tatawagan na ngayon. Ano sabi ng Jeremiah 33:3?
Kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita. At ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at maiwaga na hindi mo pa nalalaman. Kaya, alam niyo minsan ano? Ano kaya ako ang katalasan ito? Minsan ginagawa ng Diyos para tawagin mo siya. No? Noong 1942 World War II, 1942 war, isang Pilipino daw pong kawal ang natira siya na lang natira sa gitna ng digmaan sa giyera nila sa Hapon. So, wala na siyang magawa, takas lang siya ng takas, ng ikalimang araw, napagod na po siya, pumasok po siya sa isang yungib, sa kuweba. Tago sa isang kuweba. Nung marinig niya ang mga Hapon, hanapin na paparamihan, narinig niya yung mga boses, narinig niya yung mga takbuhan, narinig niya yung mga labis-dus ng kanilang mga paa. Nanalangin siya sa Diyos. Panginoon, itago mo ako sa mga Hapon na ito. Takpan mo yung lagyan mo po ng bato. Pagkatapos siyang manalangin, isang malaking gagamba ang bumaba mula taas. Sabi niya, Panginoon, hindi gagamba. Semento, kailangan ko ito. Alam niyo po yung gagamba? Bumaba. Umakyat, bumaba, umakyat, bumaba, naglagay ng sakot. Pagdating naman ako, dito sa kayo, hey, wala niya, bakit? Kung may papasok din, may sana kung wala yung sakot na yan. Tara na, baka doon. Lumagpas yung mga Hapon. Dahil doon sa kwayo, nung nakita ng Pilipino, sisisi siya at humingi ng sorry, Lord. Sa sabot mo pala ako iniligtas. Amen? Makikita po natin, magpasalamat po tayo kapag nanalangin po tayo sa Diyos. Tumutugon. Amen? So, ang Diyos ay hinahanap niya tayo maging mapagpasalamat sa Kanya. Amen. Kaya gawin po daw natin. Sabi ng 1 Thessalonians 5:18, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pagkikipag-isa kay Kristo. And Psalms 50:13-15, ang karne ng mga toro, iyon ba'y aking pagkain? At inumin ko ba'y dugo ng mga kambing? Sabi ng Diyos, no? 14. Hindi yan. Ang hinahanap ng Diyos ay ito. Ang ihandog ninyo sa Diyos ay ang inyong pasalamat. Ang pangakong handog ninyo ay tuparin ninyo lahat. 15. Kung kayo ay may pagabag, ako lagi ang tawag. Kayo'y aking iligtas. Ako'y inyong pupunin. Amen. So, bilang paghingi ng tulong, so, magpasalamat ka muna sa Diyos. Yan lang po talaga hinahanap sa amin. Wala na akong iba na.